makilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Pag pinansin po natin yung mga tenses doon, hindi pa patay si Jesus dito eh. Pero sinabi na niya, present tense lahat. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nananatili sa inyo. Okay? Hindi po ito, ito po ay pinagtitibay, itong verse na ito, pinagtitibay niya yung konsepto ng Trinity. So, ibig sabihin po, kahit noong kausap pa lang nila si Jesus Christ, kasabi niya, kasama niyo na. Kasi ang Holy Spirit ay si Jesus din naman. So, kaya ganun yung tenses na ginamit. So, review natin. Sabi kanina, magiging kasama niyo magpakailanman. Background. Okay, ngayon. Verses 18 to 24. Okay, presence of the Son. Okay. Sabi doon, dahil nga mawawala si Jesus, mamamatay. Sabi niya doon, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Di ba pag kami nagpapaalam sa atin, may mga promises yan na mga sinasabi o mga pangako na pagdating ng araw, ganyan-ganito. Okay. Sabi dito, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Ang pangako is, babalik ako. Ito yung resurrection. Totoo naman, di ba? Nung matapos lumatay si Jesus, nagpakita siya dito sa mga alagad. So, sabi doon, babalik ako. Okay? Kung babalik ako, bumalik din siya dun sa salitang, kung tinatanggap ninyo at tinutupad ang mga utos ko, pinapakita nyo, mahal nyo ako. Yung verse 15 yun kanina. So dito, lagi magkaugnay yung pag-ibig sa Diyos, yung pagtupad sa kautusan, at yung pagbibigay dun sa Holy Spirit bilang ating bilang guidance natin. Okay. Sabi rito, at lubusang magpapakilala. Ngayon parang nalito na sila, nalito na yung 11. So nagtanong na si Judas, ano po to? Tadeus. Okay. Judas din yung isang name niya. Okay. Tadeus sa English. Okay. Sabi niya, bakit po sa amin lang kayo magpapakilala? Bakit hindi sa sanlibutan? Okay. Ang sagot ni Jesus, ayun na naman, sabi na naman niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng salita, iibigin din ng Ama yung umiibig sa Kanya. Kaya't mananatili kami sa Kanya, dun sa taong umiibig. Okay. So, yung process ng pagkilala sa Panginoong Jesus ay nag-uugat pa rin sa pag-ibig. Kasi nga kung ilalagay natin, i-apply natin ito sa tayong mga tao, di ba? Kapag tayo, lalo na yung mga may asawa, di ba mahal mo, kaya kayo nagpakasal, di ba? Pero along the way, ang dami mo pa rin madidiscover. Di ba? Di ba marami kayong madidiscover na parang wala nang atraso kasi nandyan na. Di ba? Sa couples namin, gano'n. So, ang dami yung madidiscover na parang, sandali, baka, ano ba to? Itong mga na-discover ko ba, magbe-break sa relasyon namin o papatibay sa relasyon namin. Ganun lang yun no? Ganun din po sa pag-ibig natin sa Panginoong Jesus. Habang tumatagal yung relasyon natin sa Panginoong Jesus, mula nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang dami nating nararanasan sa buhay. Sabi nga po, kung kailan ka nakakilala sa Diyos, doon pa dumami yung problema mo. Okay. So ano kaya ibig sabihin nun? Okay. Kaya sabi rito po, para makilala mo ang Panginoong Jesus, magsimula ka sa pag-ibig sa Kanya. At kung ano man po yung mga maranasan mo along the way, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kasi siya nga, sabi niya, mananatili ako magpakailanman. Yung bibigay kong Espiritu, mananatili magpakailanman. So, ano yung process, ano yung steps ng para makilala natin ang Panginoon Jesucristo? Una po, yung pagmamahal natin sa Kanya. Pangalawa, yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Okay? Kahit mahirap, kahit masakit, diba? Kahit hindi namin alam kung ano yung sitwasyon niya ngayon, pero ito yung pinapagawa sa atin And at the end, pag natapos yung kung ano man yung pinalalagyan natin ngayong mga pagsubok, doon natin makikita na
sa atin. Okay. Sa verses 25 to 26, so medyo matatapos na po tayo. Okay, handa na natin ang ating mga sharing. Okay. So yung purpose po ng Holy Spirit, sinabi dyan again, tagapagtanggol, magtuturo at magpapakilala ng lahat ng ito. Okay. Sino po dito sa Sunday school na may 20 years pataas na? 20 years? Kayo. Kasi may edad. Ilang taon na ang buklod? 36? 37 last year. 37 last year eh. 38. Pabalik eh. 38 years. O, di ba? Ang tagal na. Napakarami na napag-aralan. Actually, na-discover ko, ilang taon na ba ako nagtuturo? Parang may isang taon na yata ako nang nagtuturo-turo. Nagtuturo, hindi diretso eh. Yung mga pinag-aaralan po natin, paulit-ulit lang. Di ba? Tapos pabalik-balik. Pagka nakita ko nga, naturo ko na to, gano'n. Okay? Pero bakit parang hindi natin na-absorb talaga ng gano'n? Parang pagka nakita natin o napag-aralan uli natin, iba na naman yung lesson niya. Plus, parang mas nadadagdagan yung faith natin, tapos yung kaalaman natin. Okay? Kasi ang Holy Spirit po, ang ginagawa niya, itong mga pinag-aralan natin, lalo na kung nagsimula kayo sa sa Sunday school, yung mga bata, di ba, yung mga memory verses, binibigay yung mga teachers, no? Lahat po ng yun, naka-reserve lang yan sa utak natin, naka-reserve yan sa puso natin. At pag dumaan tayo sa pagsubok na matindi, o pagsubok na kailangan nating mailabas kung ano yung mga napag-aralan natin, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na alalahanin yun. Di ba dun? Kaya nga, habang tumatagal, dahil habang tumatagal, marami tayong nalalaman, kung dumating tayo sa pagkakataon, sa sitwasyon na kailangan natin ng mga verses, yung mga pinag-aralan natin sa Sunday school, lumalabas yun eh. Hindi man natin masabi, pero yung utak natin, yung puso natin, alam niya. Kaya yung nagiging reaction natin dun sa sitwasyon, hindi na katulad nung dati pa. O nung hindi mo pa kakilala ang Panginoon sa Kristo. So talagang nababago. At ang lahat ng ito ay gawa po ng Holy Spirit. Ibinabalik niya sa memory natin, sa subconscious natin, sa mga pag-iisip natin, itong mga napag-aralan na natin. Ito po yung process ng pagkilala sa Panginoon ng malalim. Okay. So, dito sa pinag-aaralan natin, bigla na naman, yun yung sagot ng Panginoon, bigla na naman bumalik sa senaryo. Sa senaryo na malungkot sila. Kasi mamamatay na. So, sabi niya, kaya huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kasi nandyan, ibibigay ko sa inyo ang Holy Spirit. At bukod dun sa Holy Spirit, may binanggit dyan sa huli yung kapayapaan. Sabi dyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Alam natin yung mga kapayapaang binibigay ng mundo, temporary lang lahat. Okay? Yung, halimbawa, gulong-gulong ka, inilabas ka ng kaibigan mo, sumaya ka ng konti, pagka naghiwalay na kayo, balik naman sa problema. Pwedeng gamot din, mga tranquilizer, di ba? Iinumin mo, pero after nun, wala na, babalik ka na naman sa gulo. Pero ang Panginoong Yesus, di ba, yung binibigay niya sa atin, yung kapayapaan na kahit ang gulo-gulo ng mga sitwasyon mo everyday. Alam mo deep inside your heart, di ba, yung payapa ka, yung secured ka na ang Panginoon ay nandyan. Okay? At yun nga, isa po yun, bunga na binibigay sa atin ng Espiritu Santo. Okay, itong pinag-uusapan natin, ang kausap ni Jesus, yung 11 disipulo, okay, sabi niya, kung minamahal niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Okay? Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa, kahit mawala na ako, ang iiwan ko sa inyo yung kapayapaan, yung pag-ibig. Okay? At higit sa langit yung Espiritu Santo na magiging tagapayo niyo, magpapakilala ng katotohanan,
katulong nyo at magpapaalala sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. So, sabi naman po, matagal na ito nangyari sa kanila eh. Ngayon, na nasa panahon po tayo na kung saan ang Diyos, ang ibinigay niya, ang tatak na meron ng bawat isa sa atin, ay itong Holy Spirit. Okay? Paano po natin nabibigyang halaga siya? O paano natin naipapakita sa ating mga kasamahan na, lalo na po yung mga hindi pa Kristiyano, itong mga bunga ng Espiritu Santo, itong mga ginagawa niya sa buhay natin. Okay? Nasa time na po tayo ng sharing. Pwede po natin sagutin yung guide questions na meron tayo.